Filipino seafarers na pinalaya ng mga Houthi rebel matapos ang mahigit isang taon. Darating na sa Pilipinas mamayang gabi ayon sa Department of Migrant Workers. Commission on Elections nanawagan sa mga kumakandidatong nais pang umatras sa pagtakbo sa halalan na mag-withdraw na habang hindi pa nagsisimula ang pag-iimprenta ng balota. Aligasyon sa 2025 budget, layon umanong ibalik ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte ayon kay House Deputy Majority Leader Representative Paulo Ortega. Aktibong private armed group sa Region 3, dikit umano sa isang alkalde ayon sa Philippine National Police. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Darating na sa bansa ang 17 Filipino seafarers na pinalaya ng mga rebelding Houthi rebels matapos ang mahigit isang taong pagkakabihag. Kinumpirma ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega ang pag-uwi ng mga ito alas 9:30 ngayong gabi. Sakay ang mga ito ng Omar Air mula sa Muscat. Inaasahang magbibigay ng tulong sa papauwing Filipino seafarers ang Department of Migrant Workers o DMW. Pinasalamatan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Sultan ng Oman na si Haitham bin Tariq at ang kanyang pamahalaan para sa kanilang matagumpay na pamamagitan na humantong sa pagpapalaya at ligtas sa pagdaan ng mga Pilipinong marino sa Oman. Magpapakalat ng mga tauhan ang Department of Information, Communication and Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga matataong lugar sa bansa. Ito'y matapos na maaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang Malaysian national na nagbebenta ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI catcher. Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, siguradong may mga kasamahan pa ang suspect na nagbebenta ng tinatawag ding fake cell tower o rogue cell tower. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Makabagong technology ito, ang kanilang in-introduce sa atin. Once it is tested or up and running, ino-overcome niya yung signal ng mga cell sites. Kaya nakakapag-efficiently broadcast siya within his range. I think, nung nag-testing kami 100 meters, lahat ng cellphones na masagap niya will receive the same message. Isang malaking hamon para sa Department of Information, Communication and Technology at sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pag-i-evolve ng mga scammer sa paggamit ng mga makabagong equipment. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos, mula sa malaking MC catcher o IMSI catcher na nakalagay sa sasakyan, maliit at portable na lamang na kayang ilagay sa backpack ang bitbit ng mga ito. Mayroon din itong bagong features kaya medyo mahirap na ma-detect. The last 2 months na nakikita natin ng mga messages natin sa ating cellphones, may kakaiba. Kasi iba yung, hindi natin matrace yung device ID. Unlike yung dati, yung IMEI na de-detect natin. Pero the last 2 months, wala tayong na-detect. So we could assume that in the last quarter of last year, na-introduce sa market ito. Bukod sa natatrack ng MC Catcher ang mga cellular phone number ng mga malapit sa kanya, nakaka-intercept din ito ng messages na kaya ding i-edit bago dumating sa mga subscriber o cellphone users. Diba yung mga cell sites natin, no? Naka-network yan. Ito, sumisingit na ito in between. So yung cellphone mo, bago makarating sa cell site ng telco, ini-intercept na nila sa gitna at hinuhuli na nila yung mga numbers. So ang tawag nito, man in the middle attack. Kaugnay nito,
Pinaalalahanan ni Secretary Uy ang publiko na mag-ingat sa mga natatanggap na mensahe sa telepono, lalo na kapag mayroong ipinadalang link na kailangan buksan. So nagugulat kayo, bakit nakalagay doon Globe, Smart, dito. Hindi naman nanggaling doon. Kasi ito nga, na-imitate nila na sila yung kumpanya. O nakalagay doon yung bangko, pangalan ng bangko. Dati hindi ganun ka-sophisticated, numero lang lumalabas. Hindi yung pangalan. So madali natin makita. Ngayon, itong mga bagong equipment, nalalagay na nila yung pangalan. Hindi rin aniya malalaman ng subscriber kung scam ang natanggap na message, maliban na lamang kung tatawag ito sa kumpanya at magbe-verify. Kaugnay nito, sinabi ng DICT na magpapakalat sila ng maraming tauhan sa mga matataong lugar sa buong bansa upang mag-obserba sa posibleng galaw ng mga scammer gamit ang makabagong IMSI catcher. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magde-deploy ng mga mobile kitchen ang Department of Social Welfare and Development sa lahat ng rehiyon sa bansa. Ang inisyatibang ito ay para makatulong at mapalakas pa ang response efforts ng kagawaran tuwing panahon ng sakuna o kalamidad. Ito ang balita ni Jenny Resina. We're very happy to inform that this coming February 7, we're going to have the turnover of the 15 mobile kitchens na na-deliver na ngayon sa atin. Mabilis na pagtugon sa mga biktima ng sakuna o kalamidad. Ito ang layunin ng mobile kitchen ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na pasisimulang i-deploy sa Pebrero. Ayon kay DSWD Director Leo Quintilla, nasa National Resource Operations Center na ang 15 unit ng customized 4x4 6-wheel truck na mobile kitchen. Kumpleto ito sa laman mula sa oven, freezer, heavy-duty single-burner gas, water tank at kitchen utensils. May sarili rin itong generator. Sa ngayon ay ini-inspeksyon na itong mabuti bago ang nakatakdang turnover ceremony sa February 7. Sumasailalim na rin sa pagsasanay ng DSWD ang mga magiging bahagi ng mobile kitchen team gaya ng driver, safety custodian, cook, kitchen worker at safety officer. Sa kabuuan, mayroon ng 17 mobile kitchen ng DSWD na target mai-deploy sa lahat ng rehiyon sa bansa. Ang mga ito ay tutulong sa response efforts ng kagawaran tuwing panahon ng sakuna o kalamidad. Lahat ng regions natin ay magkaroon ng mobile kitchen. Yung sinasabi ko kanina, there's a need to augment, especially sa mga big disaster. For example, mayroon tayong mga typhoon strands, may mga strandies tayo. Deploy natin yung mobile kitchen doon sa Matnog. Pag masyadong malaki yung need, we can deploy yung pinakamalamit 4A, pwede rin magtumulong doon. Layon ng DSWD Mobile Kitchen na makapagbigay agad ng hot meals sa mga inililikas na individual at pamilyang apektado ng sakuna o kalamidad. Bukod sa mga nasa evacuation centers, target din nilang maabot o matulungan ang mga kababayan nating stranded sa mga pantalan at paliparan dahil sa kanseladong mga biyahe. We can serve 500 people. So meron na yung meal plan, kung ilang days yan, for example, evacuation center natin siya deploy, or sa isang port kung saan may mga standees tayo to help sa ating mga nandun na because hindi makaalis because of hindi makalayag yung ating mga barko. Ayon sa DSWD, patuloy ang kanilang inobasyon upang mas maging epektibo sila sa pagbibigay ng agarang tulong sa panahon ng pangangailangan. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng kontrobersya ngayon sa national budget, naniniwalang isang political analyst na pamumulitika lamang ang motibo kaya pinupuna ang pagsabatas ng 2025 General Appropriations Act. Banggaan lamang muna ito ng dalawang pamilya, partikular sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Ito ang balita ni Nel Maribuhok.
It's purely politikahan, sabi mo nga, di ba? Because if you really want to attack the budget, or you want to assail the budget, you go directly to the Supreme Court. Mas mabuting iakyat na lamang sa Korte Suprema kung may question o anumang kontrobersya sa pagpapasa ng 2025 General Appropriations Act. Ayon sa political analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, mapapansin na politika ang pangunahing motibo kaya binabatikos ang 2025 GAA dahil na rin ito sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ayon kay Yusinko, kung nais na questionin ang constitutionality ng budget, dapat silipin na rin ang ibang provision nito. Hindi lamang ang umano'y blankong items o halaga na natuklasan sa Bicameral Conference Committee report. Kung gusto mong batikusin talaga, yung totoong batikusin yung administration, particularly the budget law, then you look at the infirmities, the real infirmities, no? Katulad ng AKAP, nung mga unprogrammed funds. That's where you go because those are the real issues that this budget has. Malaking question rin anya kung totoong may mga blankong items o halaga na nakita sa BICAM report. Kaya ridiculous yung blanks, Nel, kasi pagkagaling dun sa mga chambers, sa Senado, House and Senate, dapat buo na yung budget eh. Kasi dumaan na sa proseso eh. So dapat pagpasok sa BICAM, wala na dapat blanks. Ang meron lang siguro highlights. Ano yung mga conflicts para yun yung re-resolbahan. Sa huli, ayon kay Yusinko, maaari ring questionin sa Korte Suprema ang proseso kung papaano ipinasa ang 2025 GAA. Ang tawag dito sa technical terms yung cause of action. May cause of action ang anybody, any taxpayer, to raise the issue both on the procedure, on the process, and also on the result to the Supreme Court. Certiorari, no? Grave abuse of discretion. Ang proseso is the BICAM overstepping its bounds. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tatlong magkahiwalay na aksidente sa Quezon City ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team kaninang madaling araw. Nasa 30 bahay naman ang nasunog sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. May isang nasugatan sa insidente na isinugod sa ospital ng UNTV News and Rescue. Ito ang balita ni Juvie Saplad. Sir, ano po nangyari? Sino po driver? Kasalukuyang nagro-roving ang UNTV News and Rescue Team nang makitang aksidente sa pagitan ng isang motorsiklo at taxi sa Congressional Avenue, Quezon City, pasado 1:30 ng madaling araw kanina, January 23. Nagtamo ang driver ng motorsiklo ng mga sugat sa kamay, tuhod at paa, ngunit tumanggi nang magpadala pa sa ospital. Ayon sa rider ng motorsiklo na si Mark Romeo Padilla, 21 anyos, mabilis umano ang pag-U-turn ng taxi at nasakop ang malaking bahagi ng kalsada na naging sani upang bumangga ang minamaneho niyang motor. Ayon naman sa taxi driver, mabilis ang takbo ng motorsiklo na naging sanhi ng aksidente. Pasado 12:00 ng hating gabi naman nang madaanan ng team ang isang aksidente sa U-turn section sa southbound lane ng EDSA sa Muñoz area, Barangay Apolonio Samson, Quezon City. Mabilis na nilapitan ng grupo ang umpukan ng mga tao kung saan isang lalaki ang nakitang nakaupo pa sa gitna ng kalsada. Agad itong inassess ng team at sinuri ang kalagayan nito. Kinilala ang biktima na si Jeffrey Solo, 36 anyos. Nagtamo naman ng multiple abrasions mula sa kaliwang balakang, kaliwang siko hanggang sa tuhod pababa sa paa. Ang nakabanggaan naman nito na si Justin Roy Rocaport, 22 anyos. Iniinda rin nito ang kanyang likod na tumama mula sa biglaang pagkakasalpok sa kapwa rider. Dinala sa Quezon City General Hospital si Solo, samantalang tumanggi namang magpadala si Rocaport sa ospital. Habang binabaybay ng UNTV News and Rescue Team ang Quezon City Circle, nakita ng grupo ang lalaking ito na nasa gitna ng kalsada, katabi ang nakatumbang motorsiklo, pasado 12:00 kaninang madaling araw.
Binigyan ng paunang lunas ng UNTV Rescue ang mga sugat sa mukha, gasgas sa kaliwang balikat, bisig at kamay at paa ng biktima. Ayon sa biktima, pauwi na siya nang bigla na lamang umano siyang sumemplang sa daan. Agad namang isinugod ng rescue team ang pasyente sa East Avenue Medical Center. Rumisponde rin ang UNTV News and Rescue sa isang tawag na natanggap sa isang fire incident pasado alas 2:15 kaninang madaling araw, January 23. Nasunog ang isang residential area sa Purok 5, Isla Puting Bato, Tondo, Manila na umabot sa 5th alarm. Isang fire volunteer ang nagtamo ng gasgas at pamamaga ng kanang ibabang tuhod at gasgas sa kaliwang taas ng paa nito na nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue. Ngunit dahil sa matinding pananakit na naramdaman nito ay kailangan na itong madala sa ospital. Ngunit hindi makalabas ang grupo kung kaya't inendorso ito sa isa pang rescue team ng UNTV. Dinala ang pasyente sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center. Naideklara ang fire out kaninang pasado alas 4 ng madaling araw na tumupok sa 30 bahay. Juvi Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dikit umano sa isang alkalde ang isang aktibong private armed group sa Region 3. Ngunit ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, walang namomonitor na paggalaw ng naturang grupo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Anong tinatakbuhan po nung committee ko kung saan identified itong incumbent po siya na mayor po. Kinumpirma ng Police Regional Office 3 na mayroong isang aktibong private armed group sa Nueva Ecija. Ayon kay Pro 3 Director at PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nakilala ang grupo bilang Ginto Group na identified sa isang alkalde sa probinsya. Kaugnay nito, sinabi ni Brigadier General Fajardo na pinakilos na niya ang kanyang provincial director para buwagin ang nasabing grupo hanggang Marso. Yung isang active pugs po sa Region 3, particularly dyan po yan sa Nueva Ecija, ay matagal na po itong itinatrabaho. Nung pag-assume po natin as the regional director, ay yan po yung unang-una ko pong inuto sa ating field commanders, particularly the provincial directors, na we're giving him until March to really dismantle itong Ginto Group na matagal na po itong identify. So dapat hindi na po ito pinoproblema hanggang sa ngayon. Nauna nang naglabas ng ultimatum si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil para buwagin ang 3 active pugs at 5 potential pugs sa bansa para sa nalalapit na eleksyon. Because there are parameters to be followed in dismantling pugs. At kung identify na ito, sabi nga ng ating Chief PNP, there is no reason for them not to dismantle or at least operate against these identified private armed groups po. Bukod sa Ginto Group sa Nueva Ecija, mayroon ding tig-isang aktibong pugs sa Negros Oriental at Sulu. Identified din po ito sa isang political figures doon na naging prominent po because of one sensational cases. So these are being closely monitored to make sure na hindi talaga sila makakagalaw before, during, and even after the election. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na bagamat walang namomonitor na paggalaw sa mga nasabing pugs, mahigpit pa rin itong isa sa ilalim sa surveillance at monitoring ng mga pulis. So hindi natin nahahayaan na maghasig sila ng kaguluhan lalo't papalapit. In 3 weeks time, mag-i-start na po ang campaign period sa national level at ina-expect po natin na yung ating mga national candidates, particularly the senators and party list candidates, ay pupunta yan sa mga probinsya at kailangan nating maglatag ng maayos na seguridad at ang inaasahan natin na pagdating nga po ng February ay magsisimula na rin po yung local election and we are all aware na pagka-local ay mas mainit yan. So hindi natin hayaan na makagalaw itong mga private armed groups na ito. Ang ultimatum na ibinigay ni General Marbil para lansagin ang mga pugs sa bansa ay para sa pagkakaroon ng payapa at maayos na halalan sa Mayo. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent
na si Jovic Bermas mula Westminster, London. Lalo pang palalakasin ng China ang ugnayan sa Russia matapos ang inaugurasyon ni US President Donald Trump. Ito ang ipinahayag ni Chinese President Xi Jinping sa Russian counterpart na si Vladimir Putin sa kanilang taunang traditional video conference. Sa naturang pulong, ipinahayag ni President Xi ang kaniyang kahandaang gabayan ang relasyon ng China at Russia patungo sa isang bagong antas. Gayon din ang pagtugon sa mga anyay external uncertainties. Binigyang diin din ito na dapat palalimin ng dalawang bansa ang estratehikong koordinasyon, praktikal na kooperasyon at matibay na suporta sa isa't isa. Una nang nagbanta si President Trump na kung hindi pa tatapusin ng Russia ang digmaan sa Ukraine ay papatawanan niya ng mas mataas na buwis, taripa at parusa ang Russian products na ibinebenta sa Estados Unidos. Sumiklab at mabilis na kumalat ang panibagong wildfire sa Los Angeles County kaninang umaga local time. 2 linggo matapos ang mapaminsalang Palisades at Eaton fires. Ilang kababayang Pilipino nangamba ng papalapit na ang apoy sa kanilang tinitirhan. Ito ang balita ni Sonny Cos. Super yung dibdib ko gaganon kasi hindi ko alam anong gagawin, anong unahin ko. So I just pick up my bag with 2 bottles of water and passport. Nabalot ng pangamba ang kababayan nating si Joe Siglos habang mabilis na papalapit sa kanyang tinutuluyang bahay ang sumiklab na bagong wildfire sa Castaic, Los Angeles County. Ang mabilis na pagkalat ng apoy bunsod ng pag-ihip ng Santa Ana winds sa Southern California ay umabot na sa halos 10,000 acres sa loob lamang ng halos 6 na oras. Ganito rin ang naramdaman ng isa pa nating kababayang si Erica Hudson nang mabalita ang isinailalim ang kanilang lugar sa mandatory evacuation. Halos 2 oras ang biniyahe nito mula sa Los Angeles City upang makuha ang kanyang anak na inilikas na ng mga teachers nito sa isang evacuation center. Kinabahan po talaga ako. Nanalangin po ako sa Panginoong Diyos. Salamat po sa Diyos at okay naman po, kasama po siya ng mga teachers sa North Lake Hills Elementary in Castaic. And they were at Castaic Sports Complex and they were safe. And I'm really grateful first off to God and to all the teachers. Dagdag pa ni Erica na hirapan na itong makabalik sa lugar ng evacuation center dahil bukod sa road closures, mahirap na makahinga dulot ng matinding usok mula sa wildfire. Ang tinatawag ngayong Hajj wildfire ay sumiklab 2 linggo matapos ang malagim na wildfires sa Altadena at Palisades na nagdulot ng pagkasawi ng 25 individual at tumupok ng lagpas sa 15,000 structures. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin aktibo ang apoy sa Palisades at Eaton. Please, if it's a warning, prepare to evacuate. If it's an order, evacuate now. Don't wait 10 minutes and see what's going to happen. Nothing's going to happen. Nothing's going to change in 10 minutes. We want you to evacuate now. Do not hesitate. Do not stay. Grab the necessary items and leave as quickly as you can. Ayon naman sa mga opisyal, mananatili ang mandatory evacuation sa magdamag sa mga lugar ng Castaic at Ventura County na malapit sa wildfire. Mananatili namang nakataas ang red flag warning sa Orange County, Ventura County at malaking bahagi ng Los Angeles County. Ibig sabihin, mataas ang posibilidad na magkaroon ng sunog sa mga lugar na ito dahil sa dry area at malakas na ihip ng hangin. Sonny Cos, UNTV News and Rescue, Los Angeles, California, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Westminster, London, United Kingdom, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Nahuli ng National Bureau of Investigation ang isang Vietnamese national sa isang drug bust operation. Nabisto na isinama sa kanin ang droga at ipadadala sana sa pamamagitan ng food courier. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Doon package
ikagugulat mo dahil nakatago ang droga sa kanin. So kung hindi mo susuriin, hindi mo makikita yung droga, makikita mo lang kanin. Isang modus operandi ang natuklasan ng mga otoridad nang maaresto ang isang Vietnamese national sa isang drug bust operation sa Makati City. Martes nang isagawa ng Organized Transcrime Division ng National Bureau of Investigation ang operasyon laban sa magkapatid na Vietnamese. Nahuli ang 18 taong gulang na Vietnamese sa kanilang condominium unit sa Makati City. Samantala, nakatakas naman ang kanyang nakatatandang kapatid na mayroon na rin palang kaso na may kinalaman sa iligal na droga. Pagdating natin doon, nakatakas na yung kasama niya. Pero doon pa rin, nakita natin, nakabulat-lat naman doon sa kondo yung iba pang mga droga na ketamine, ecstasy at meron pang vape na droga. Ayon sa mga otoridad, hindi basta-basta nakikipagtransaksyon ang mga sospek at pawang mga Chinese at Vietnamese ang kanilang mga parokyano. Nakikipag-ugnayan lamang ang mga ito sa pamamagitan ng messaging application na Telegram dahil mas madaling mabura ang mga mensahe dito. Ating sinusuri yung ating controlled examination ng kanyang cellphone. Wala na po yung, maski po yung doon sa ating side, sa undercover agent, nabura po agad yung mga messages. Buti na lang po tayo well-documented yung ating operations. Nag-aalok din ang mga ito ng mga babae bilang pag-engganyo sa kanilang mga parokyano. Along with the illegal drugs kasi yung kanilang ginagawa is nag-o-offer ng babae. So parang nagkakaroon ng party dahil may babae, tapos meron ding illegal drugs. So nung ating entrapment, meron mga babae nag-iintay doon sa Sogo, sa Pasay City, kung saan dapat magkakaroon ng abutan ng dangerous drugs nga, ng ketamine at ecstasy. Nakumpiska sa sospek ang iba't ibang uri ng droga, gaya ng ketamine, ecstasy at beat drug na may kabuuang halaga na 660,000 pesos. 2 babaeng Vietnamese din ang na-rescue ng NBI. Ayon sa NBI, 2 taon na sa bansa ang magkapatid na Vietnamese, ngunit tourist visa lamang ang hawak nito. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nahuling suspect. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ng mga tauhan ng Police Regional Office 7 ang mag-inang pasahero matapos na makunan ng 25 kilo ng shabu sa Pier 5 sa Cebu City kaninang umaga. Ayon kay Police Regional Office 7 Director, Police Brigadier General Redrico Maranan, lumalabas sa investigasyon na galing ng Maynila ang mga sospek at bumayahe patungo ng Bicol Region. Pagsapit na Masbate ay sumakay ang mga ito sa Roro patungo naman ng Cebu City. Sinabi ni Brigadier General Maranan, isang tip ang natanggap ng mga otoridad hinggil sa pagdating ng mga sospek, bit-bit ang shabu kaya't inabangan na sila pagdaong sa Pier 5. Ang mga shabu na nagkakahalaga ng 170 million pesos ay nakalagay sa isang karton na nakabalot sa itim na garbage bag. Nakakulong na ang mga sospek habang inihahanda ang kaukulang kaso na isasampa laban sa mga ito. Napakalaking epekto nito, no? Pag ang pinag-usapan natin ay yung supply reduction sapagkat alam naman natin yung ganito kalaking mga huli ay kung hindi natin ito napasa kamay, ay ito'y ititingi-tingi ng gramo-gramo at ito'y ikakalat sa ating mga kakalsadahan at syempre napakalaki ng epekto nito sa peace and order at tayo nga ay natutuwa sapagkat nagbunga yung ating malalim na coordination sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa paghuli ng drugs at ito nagbunga ng isang matagumpay na operasyon. Umatras na sa pagtakbo bilang senador ang vlogger na si Francis Leo Marcos na isa sa mga kumakandidatong nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Bagaman iniutos na Supreme Court na isama ang pangalan nito sa balota,
Matapos mabigyan ng TRO, obligado ngayon ng Commission on Elections sa COMELEC na alisin muli sa balota ang pangalan nito. Bilang epekto ng pag-atras nito, hindi na naman matutuloy ang nakatakdasan ng pag-iimprenta ng mga balota simula bukas. Ito ang balita ni Dante Amento. Kung ako lang yung magiging hadlang para gumastos na naman ng panibagong 100 milyon ng gobyerno, mas mamatamisin ko na lang, marami pa namang eleksyon eh. So, Chairman, formal kong ibinibigay sa iyo yung withdrawal of candidacy ko. 2 araw matapos makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema, dumating kanina sa Commission on Elections o COMELEC si Francis Leo Marcos at inihain ang kanyang statement of withdrawal o pag-atras sa pagtakbo bilang senador sa 2025 elections. Ayon kay Marcos, ayaw na niyang gumastos pa ang COMELEC para sa reprinting o muling pag-iimprenta ng mga balota. Pero kahit hindi pa siya umatras, kailangan pa rin mag-iimprenta muli ng COMELEC dahil sa mga naunang nakakuha ng TRO. Dagdag pa nito, ayaw na rin anya niyang makagulo sa kandidatura ni Senator Amy Marcos. Wala rin umanong kumausap sa kanya para umatras. Alam naman ni Manang na mahal ko yan eh. Ngayon, kung tanungin nyo na lang siya kung mahal niya ako o hindi. Si Leo Marcos ay diniklarang nuisance ng COMELEC o panggulo lang sa proseso ng halalan. Subalit nakakuha ng TRO kaya inilagay sa balota ang pangalan nito. Ngunit dahil umatras na siya, aalisin muli ang pangalan nito sa iimprentang balota. Ang resulta, mauurong na naman ang pag-iimprenta ng mga balota. Sa halip na bukas sana ng hapon, ayon kay Chairman George Erwin Garcia, sa Lunes na masisimulan ang printing. Paliwanag nito, kailangan naman baguhin ang kanilang database ng mga kumakandidato at maglalabas muli ng panibagong 1,667 ballot face templates. Magsisimula dapat kami tomorrow, hapon, alas 3. And so, dahil dito sa pag-withdraw niya, hihingi muli kami ng mga 2 hanggang 3 araw. Sapagkat muli namin babaguhin yung database ng COMELEC. At the same time, babaguhin, isi-serialize muli namin ng mga balota. Apektado o gagalaw din muli ang bilang ng mga tumatakbo sapagkat aalisin na ang numero ni Francis Leo Marcos sa balota. Nanawagan naman si Garcia sa lahat ng mga nagpaplano pang umurong sa kanilang kandidatura na magtungo na sila kaagad sa tanggapan ng COMELEC. Ito ay habang hindi pa nakapagsimulang muli sa pag-iimprenta ng balota. Paliwanag ng COMELEC, may epekto din sa pag-iimprenta ng mga balota kung magwi-withdraw ng Certificate of Candidacy o COC kung kailan malapit na magsisimula ang ballot printing. Habang may panahon pa, sapagkat sa bawat withdrawal na hindi pa kami nag-iimprenta ng balota, 2-3 araw po ang gugugulin po ng COMELEC. So sana po gawin na po kaagad natin ito. Ina-announce po namin Monday ang muling pag-iimprenta ng balota. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabante na sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 11 ang Judiciary Magis matapos magwagi kontra sa DOJ Beacons. Samantala, nawagi naman ang GSIS Furies at Agriculture Food Masters sa kanilang mga laban sa nalalapit na pagtatapos ng eliminations ng Liga ng Public Servants. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Kumpleto na ang 4 na kuponan sa Group B ng UNTV Cup Season 11 na aabante sa quarterfinals. Nasungkit ng Judiciary Magis ang last ticket matapos magwagi sa DOJ Beacons sa score na 88-77. 4 sa Magis ang nagbuslo ng double digit sa pangunguna ni Frederick Salamat na may 17 points, 5 out of 6 sa 3-point area. Kaya naman tinanghal na best player of the game. Nagambag naman ang tig 16 points sina Chester Tolomia at Nover Benaobra. 14 points mula kay Jose Arcusa. Habang sa DOJ ay top scorer sina Erwin Duran with 24 points, Jorel Canizares 15 points at Jesse Alastoy 12 points. Prepare lang kami coach sa incoming na quarterfinals, kaya yung mindset namin, yung mga games na yung later games kailangan i-push pa rin namin.
Magpapaalam na sa liga ang DOJ Beacons habang nakabang naman ang judiciary sa makakabangga nila sa quarterfinals kung saan magko-crossover na ang top 4 na team mula sa Group A at Group B. Dalawa. Oh, ganda ng puko. Ramos is trying to pursue him. Manzali escapes and makes... Nakuha naman ng GSIS Furies ang kanilang ikalawang panalo bago magpaalam sa liga. Nagwagi ang GSIS laban sa NHA Home Masters sa score na 94-74. Sumandig ang GSIS kay Renny Boy Bansali na kumayod ng 27 points, 9 rebounds, 3 assists at 2 steals. May natitira pang isang laban ng GSIS kontra Judiciary Magis bago tuluyang magpaalam ngayong season. Yung pride ng Furies. Kumbaga, siyempre gusto rin namin mag-exit this season 11 na panalo para matuloy-tuloy namin yung sa season 12 na yung winning mentality. Samantala, magpapaalam na rin sa liga ang NHA Home Masters na may isang panalo at 6 na talo. Good line. Yo, yes sir. Perfect setup. Oh, this guy is somebody ahead. Kinapos naman ng DFA emissary sa kanilang dikit na bakbakan ng Agriculture Food Masters. Napayukod ng Food Masters ang DFA sa final score na 99-93. Umani ng double-double performance si Ian Garrido na may 14 points at 14 rebounds. At humataw naman si Zian Ko ng 24 points, 6 boards, 8 dimes at 3 steals. Malakas lahat ng nakalaban namin, so lahat ng games namin medyo dikit, kaya dapat wala talaga kaming kumpiyansa. More practice, credit kay coach namin kasi hindi talaga kami pinapabayaan. Lahat ng kalaban malakas so we're preparing for lahat ng teams kung sino man yung makaharap namin, we'll prepare for them. Pasok na sa quarterfinals ang Food Masters na may 5-1 win-loss record habang magpapaalam na sa liga ang DFA. Burger Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Oh! Naniniwala si House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega na layon ng mga ibinabatong alegasyon sa 2025 national budget na maibalik ang 2 billion pesos na halaga ng pondong nakalaan sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Samantala, ang Makabayan Bloc Solo naman na si House Deputy Minority Leader Act Teachers Party List Representative Franz Castro ang ikatlong kongresistang kumumpirma na may blankong items sa Bicameral Conference Committee report na niratipikahan para sa 2025 national budget. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Politika ang nakikitang dahilan kung bakit binabato ngayon ang aligasyon ang 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, naniniwala siyang layo ng usaping lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang binawasan ng pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong 2025 dahil sa mga kontrobersyang ipinupukol kaugnay ng paggastos ng confidential funds nito. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng ratified BICAM report. Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Samantala, si House Deputy Minority Leader Act Teachers Party List Representative Franz Castro na ang ikatlong kongresistang kumumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget.
Susunod kina Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak na ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi umano pagdaan sa tamang proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring itaman ng otorisadong komite ang Bicameral Conference Committee report kung may nakaligtaan ayon kay Senate President Senator Francis Escudero. Kinumpirma naman ng ilang pang senador na wala silang nakitang blank item sa BICAM report, habang iginiit ni Senador Amy Marcos na mayroong mga blanko sa naturang dokumento. Ayon naman kay dating Senador Ping Lacson, tila pareho lang ito ng nangyari sa 2019 General Appropriations Act. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Hindi po batas ang BICAM. Hindi batas ang committee report. Ang batas ay yung pinirmahan na enrolled copy ng bill ng Pangulo. Yon ang pwedeng questionan. Posibleng may makaligtaan sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Ito ang tugon ni Senate President Francis Cheese Escudero sa gitna ng mga issue kaugnay ng national budget ngayong taon. Dapat anyang unawain ito dahil may humigit kumulang 200,000 linya kung saan nakasulat ang mga pamagat at halaga ng proyekto. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din nyo, yung pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Itinuturing naman ni Senador Risa Ontiveros ang issue sa mga blankong items sa BICAM report na napakaseryoso. Bagaman hindi anya siya pumirma at bumoto ng no sa pagraratipika nito, hinihintay niya rin na maklaro ang issue ng mga blanko sa 2025 budget. Hanggang sa huling BICAM meeting nga na dinaluhan ko, wala ako nakita doon sa working drafts na tinatrabaho namin na blank lines. Tinawag naman ni Senador Juan Miguel Zubiri ang kasalukuyang budget na isa sa pinakamalala sa kanyang nakita. Bunsod ito ng mga hindi naaprobahang budget para sa mahalagang proyekto dahilan kaya hindi siya pumirma. Talaga, I was quite disappointed. Although I was not familiar with these mga blanks kasi hindi ko nakita. Ayon naman kay dating Senador Panfilo Ping Lacson, ang naturang BICAM report na may blankong halaga at pinirmahan ng BICAM members ay mukhang kaparehas lang ng nangyari noong 2019 GAA. Ito ay nang i-veto o hindi pirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 95.3 billion pesos na anyay maanumalyang detalye na nakapaloob sa printed enrolled bill na hindi naman orihinal na kabilang sa naratipikahan nilang BICAM report. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Nagsasagawa na ng ridership study ang Department of Transportation sa planong konstruksyon ng subway sa Cebu Province. Samantala, inaasahan na ngayon 2025 ay maaaprubahan din ang ferry system project na mag-uugnay sa Marikina River, Pasig River at Laguna Lake. Ito ang balita ni JP Nunez. Ito po ay magdadaan pa po sa pag-aaral, magdadaan pa po sa feasibility study at isa po sa mga direksyon na ating tinatahak ayon na rin po sa ating pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa provincial government po ay ang maging very involved ang local government po, ang provincial government po ng Cebu at nang sa ganon, ito pong proyektong ating ginagawa para sa Cebu ay maging tugma, maging angkop at maging responsive po doon sa pangangailangan ng mga kasamahan po natin sa Cebu. Mula noong 2024, patuloy anilang nakikipag-ugnayan ang Department of Transportation sa local government ng Cebu Province para sa konstruksyon ng isang subway. Sa programa ng DOTR na sakay na, ipinaliwanag ni DOTR Undersecretary for Planning and Project Development Timothy John Batan na dadaan pa sa feasibility study ang proyekto. Inaasahan na ang paglalagay ng subway sa Cebu ay tutulong na maibsan ang traffic sa lalawigan. Kung ikukumparaan niya sa Metro Manila, mas maraming liko-liko sa Cebu at mas makikipot ang mga kalsada kaya mahihirapang makapaglagay ng mga elevated railway tulad ng MRT at LRT. Kaya naman ang paglalagay ng subway ang isa sa nakikita nilang dapat maipagawa sa lalawigan para maibsan ang traffic jam. Sa ngayon anya, nagsisimula na ang demand o ridership study para ma-estimate ang magiging ridership ng Plano Cebu Subway. Batay sa plano, tatakbo ang Riles mula sa Danau City hanggang Carcar City sa habang 60 to 65 kilometers. Samantala sa parehong programa, sinabi din ni Yusek Batan na ngayong 2025 ay maaaring aprobahan na ang Manila Bay Pasig River Laguna Lake Ferry System o Mapala Ferry System Project. Sa kalagitnaan niya ng 2025, maaaring matapos na ang feasibility study nito. Batay sa plano, ang first phase ng proyekto ay aabot mula Marikina River hanggang Pasig River na magkakaroon ng nasa 32 mga ferry stations. Inaasahang nasa 40 mga electric ferry naman ang patatakbuhin dito na kayang magsakay ng 100 pasahero sa isang biyahe. Sa kasalukuyan, merong ferry system na bumibiyahe mula sa Pasig River hanggang sa Maynila. Pero ayon sa DOTR, mas mainam kung maidudugtong din ito sa Marikina River at Laguna Lake upang mas maging mahaba ang ruta at mas maraming pasahero ang makinabang. Kung isipin po natin, meron pong Pasig River, meron pong Marikina River, ang lapad po nila, ang ganda po ng location nila, nakakonect po sila sa halos lahat po ng Central Business District natin, nakakonect po sila sa mga residential areas po natin, bakit hindi po natin mas gamitin? JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong Bulakenyo ang nakiisa ngayong araw sa ika-126 na taong anibersaryo ng pagkatatag ng unang Republikang Pilipino o Malayang Republika sa buong Asya sa Malolos, Baraswain Church. Pero para kay Solicitor General Menardo Guevara, hindi pa rin ganap na malaya ang bansa hanggat may naaapi at nahihirapan ng mga kababayang Pilipino. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nais nating maging malaya sa kahirapan, sa kamangmangan, sa pang-aapi ng kapwa Pilipino. Nais nating maging malaya sa mga istruktura ng lipunan na pumipigil sa ating lubos na kaganapan bilang tao at bilang sambayanan. Itong naging pahayag ni Solicitor General Menardo Guevara sa pagbisita nito sa pagdiriwang ng ika-126 na taong anibersaryo ng unang Republikang Pilipino sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan. Sa kanyang talumpati, sinabi ng opisyal kung papaano maaaring makamit ang lubos na kalayaan ng mga Pilipino. Malawak ang kahulugan ng kalayaan. Kung ang ibig lamang sabihin nito ay ang maging malaya sa pananakop, sukatin natin ito
sa pamamagitan ng tatlong pamantayan ng ating saligang batas: kalayaan, kaunlaran, at katarungang panlipunan. Samantala, mismong si Solicitor General Guevara ang siyang nanguna sa pagtataas ng watawat at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni General Emilio Aguinaldo at sinundan ng 3 gun salute. Samantala, walang pasok o non-working day ngayong araw ang buong probinsya ng Bulacan dahil sa pagdiriwang ng kapanganakan ng Unang Republika Pilipino o kauna-unang republika sa buong Asya. Para sa mga opisyal ng pamahalaan, marapat umano itong gunitain di lang sa mga taga-Bulacan, kundi lahat ng mga mamamayang Pilipino. Buti pa ho yung mga banyaga, pag nagpalit ng kalendaryo, hinto mula Apari hanggang Hulo, Chinese New Year, wala tayong pasok lahat. Isipin mo po yun. Pero bakit ito? Sarili natin. Ang nakakaalala lang, Bulacan. Dito lang po, non-working holiday. Ito ba amin lang? Ito po ay para sa bawat isang malayang Pilipino. Habang ibang bansa sa Asya ay patuloy na nagpapaalipin sa mga dayuhan, ang mga Pilipino ay tumindig na nagpahayag na kaya nating pamahalaan ang sariling bansa. Ito po ang kahulugan ng maging isang malayang republika. Samantala, ang unang Republikang Pilipino na naitatag noong January 23, 1899 ay isa lamang sa 3 republika na isinilang o naitatag sa Bulacan. Kabilang din dito ay ang Republika de Real de Cacarong de Sili sa bayan ng Pandi noong 1896 at ang Republika ng Biak na Bato sa Doña Remedios Trinidad noong 1897. Samantala, kasama sa naging programa ang Dulunsangan o Street Dance na niluhukan ng mga estudyante sa iba't ibang paaralan sa lalawigan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na ito naman po ang mga komentaryo ng ating mga kausing araw po ng Huwebes. Gil po sa text scam reading SIM registration, sabi po ni, ano ba to? Pangalan niya? Jose Alberto. Jose Alberto Samson, sabi niya, nasaan yung sinasabing wala ng scam sa text pag nahirehistro na ang mga SIM? Wala naman, nasa na nga pala yun? Ako, nakakatanggap pa rin ako nung mga... Ako rin. Ikaw rin ba? Oo. Ako rin, yung ano, alam mo yung isang bangko. Akala ko talaga siya yun yung bangko na yun. Pareho, ayun pala, yung original, parang ganun lang, parang isa walang space. Oo. Yung isa meron. Alam ko hindi na natin babanggitin kung anong, ano ba tawag sa ganun, parang online bank ba tawag sa ganyan. Oo, na-involve sa ganyan kasi talagang yung actual text channel nila yung nagamit. So, gumagaling na rin talaga yung mga scammers, no? Yung mga hackers. So, dapat talaga kapag may konting doubt ka, lalo na kung hindi mo naman normal na nararanasan mula sa iyong bangko, yun, kung kanino mang, basta concerning your budget or your money, maghinala ka na. Ay, naku. Yan, sige. Tungkol naman po ito sa issue ng yung budget, no? Oo. Buycam yan. Tama ba Buycam? O, Buycam, sige. Sabi ni Aldin Chua, dapat siguro i-live stream na din pag may Buycam conference, parang katulad sa mga ginagawang hearing ng legislative branch. Actually, yun talaga ipinananawagan ni dating Senador Ping Lacson. Meron na siyang ganyan. Maging last October, last year, magkaroon ng transparency para makita. Diba? Kung ano yung kasi yung Buycam, yun yung nire-reconcile yung sa mababa magkaibang bersyon ng kapulungan ng Kongreso. Yes. So maganda siguro kung ano nire-reconcile nila, nalalaman din ng taong bayan. Oo. Para pagka halimbawa natapos na yung Buycam na yun, nagkaroon ng report, i-ratify ngayon yun para maging isang ganap na batas. Oo, aprobahan na ni Pangulo. Sige, sabi naman po ni Maximino Tenorio, dapat i-publish na sa national newspapers para makita ng mamamayan na magbabayad ng buwis kung hindi malamang may itinatago. Yan. Ang gusto naman ito, i-publish yung mismong kopya. Yung copy sa mga broadsheets, parang ganon. Oo. Hindi na live, no? At least makita man lang ano yung napagkasundoan niya. Pwedeng live, tapos plus yung... plus na, pagsamahin yung opinion ng dalawa. Bakit hindi? For transparency, di ba? Kung tama naman yung sinabi niya, no? Kung wala naman tinatago, correct, at wala ka namang gustong, wala kang ginagawang masama, wala ka dapat katakot. Siguro maganda magpa-survey din. Namumulat ba yung mga mamamayang Pilipino ngayon tungkol sa budget?
Kasi dati hindi na pag-uusapan. Ngayon, mas parang yung kamalayan ba ng mga Pilipino ay namulat ngayon tungkol dyan sa budget ng bansa? Bakit hindi, no? Maganda siguro gawin natin isang segment yon, no, na tanungin, no? No. Hindi naman, minsan siguro. Simon ang naiisip ko. Simon Ocson, no? Magandang tanungin, parang gaano ba yung pagkakaintindi ng karaniwang Pinoy pagdating sa budget at paano to ginagawa ng ating gobyerno. Kasi pagka, nung araw nag-aaral kami ng basic accounting, ganun yan eh. Paano ka magbabudget? Accounting kayo talaga. Paano ka magbabalance? Parang ganun, parang magbabalance. Paano naging ito kung ito ay blanco? Parang ganun yan. Bawal sa accounting, basic accounting yung araw eh. Accounting 101. Sige. Kahit sa ano naman siguro pipirmahan mo, di ba? Parang sa tindahan, yung listahan sa tindahan, di ba? Paano mo ba balansin to? Diba? Hindi pwedeng mo. Ikaw ba pipirmahan ng blanco? Sabihin sa'yo na, pirmahan mo yan, hindi mo nakikita ano yung pipirmahan mo, di ba? Ito naman sa issue ng 2025 election, sabi ni Melski, dami nito nuisance. Ginugulo nyo lang ang filing ng candidacy. Sabi kasi niyan kanina yung kandidato, di ba? Tinutulungan ko lang si Manang para hindi na nga naman mag-imprenta ng ano, di ba? Kaya lang, ang problema nito, baka gusto nyo hindi. Halimbawa, siyempre, proactive yung mga kumakandidato eh. Diba? Proactive sila. Eh kung alam na nila, halimbawa, ito na TRO, si Marcos. Ang alam nila ngayon, isasama na sa balota. Diba? Eh kung proactive masyado yung ibang kandidato, pagpapa-imprenta ngayon yun ng mga tarpaulin. Eh nag-withdraw si isang kandidato na yun, diba? Babaguhin na naman yun, diba? Oo nga medyo ano ba yun? Ayoko sabihin desmaya, pero parang nararamdaman ko rin yung pinupunto kasi ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia, no, na naiipit sila kasi wala tayong magagawa, utos to ng Supreme Court, no, so kailangan natin 210, but at the same time may hinahabol din naman na deadline ng COMELEC dahil ilang buwan na lang ay election. Siguro tama yung sinasabi nila ng COMELEC, kung October dati, no, October, gawin mo na lang January ang filing ng Certificate of Candidacy para mahaba yung magti-araw na kayo, tusawa. Araw na kayo, di ba? O, at least pagka madidesisyonan kagad ng Korte Suprema, pagdating ng tamang timeline ng COMELEC sa pag-i-imprenta ng balota, pati yung mga, kasi ngayon, automated na kasi, hindi na katulad ng araw. Yung mga, alam mo na yung araw, lalagay mo lang, isusulat mo lang eh. Mauurong na. Ngayon hindi eh. Ipo-program mo uli kasi automated. Naku, paano kaya yung mga kandidato na maapektuhan ng mga dagdag bawas tapos nagpagawa na ng mga materials so na iba yung numero nila, no? Numero sa balota. Ayun, talagang may mga maaapektuhan talaga at maraming magagastos. Ito na tayo. Shoutout na tayo. Mukhang naparami na yung kwentuhan natin, Monica. 6:46 na eh. Baka mag-overtime pa tayo. Si Madam Jaisel. Si Mary May Morales po. Kumusta po kayo sa inyong panonood? Si Jay Tilior, salamat din po. At kay Limuel Hepes o Gipes. Gayon din kina Arlene Lagrimas, Jenaline Marasay at Lito Cupino. At mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 22 at 37 na nagsasabi, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.